Gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Magandang araw mga kabisdak. Pag-usapan po natin itong major pasabog ni Kung Ungab. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Grabe ho, nakakagalit itong mga isiniwalat, mga pasabog ni Kung Ungab. Ito ay tungkol muli sa budget. Grabe. Tinarantado ho talaga ng gobyernong Marcos ang kaba ng bayan. Mantakin mo. Alam niyo po ba, itong ODA projects na hinahanap ni Kung Ungab? Nako, ako rin, kagabi ko lang nalaman ho ito at nagre-research po ako. Ganito pala yung ginawa ng gobyernong Marcos. At ayon po kay Kung Ungab, sino ang Chap-Chap Gang dito? Bago po natin ipalabas yung video para at least meron tayong background kung ano ba yung mga isiniwalat ni Kung Ungab. Itong si Kung Ungab, hinahanap niya kasi yung ODA projects. Ano ba yung ODA projects? Ang tawag dito ay Official Development Assistance in the Philippines, which is a foreign aid in the form of loans and grants from foreign governments and multilateral institutions to support the country's sustainable social and economic development as defined by the ODA Act of 1996. Ayan po, the Philippine National Economic and Development Authority, NEDA, reviews and reports on the ODA portfolio annually. Yan ang meaning ng ODA, Official Development Assistance. Kumbaga, ito po ay maglulun ka, no? Ang isang tayo, Pilipinas, naglulun tayo sa ibang bansa, nangungutang, no? Nangungutang tayo sa ibang bansa, pero bago ka pautangin ay meron kang mga proyekto na sasabihang punduhan. Saka pa ikaw pa utangin ng taga ibang bansa. Parang grant loans nga. So ngayon po, ang inuutangan po natin sa ODA, ito po yun. Ang inuutangan po namang ODA ay major providers of ODA. The Philippines include Japan, ayan, Asian Development Banks, and World Bank. So tatlo pala po yung inuutangan nating bansa para sa Official Development Assistance in the Philippines. Tandaan niyo po, bago po tayo pauutangin ng Japan, World Bank at Asian Development Bank, tama ba? Teka lang, baka maano tayo. Kailangan po muna magpasaka ng anong proyekto, yung gagawin mo, kailangan pinag-aralan yung proyekto para may feasibility study. Kumbaga, tapos na ba para mag-grant ng loan? So, hindi po pwedeng uutang ka lang dito sa Japan, sa JICA yata to, Asian Development Bank at World Bank, nang wala kang ipapakitang feasibility study at ito ay gagawin mong proyekto. O hindi pwedeng ganoon. So, para ka mag-grant ka ng loan, mag-present ka, saan mo gagamitin. So, ito po ngayon ang hinahanap ni Kung Ungab dahil ito ay mga mga big tickets project, no? Flagship projects ng ating gobyerno na alam ko na grant na po ito, na nabigay na, ngayon na mali yung paggamit. No, ito yung hinahanap ni Kung Ungab, bilyonis to pay, mga kabistak. Pakinggan po natin kung itong banat ni Kung Ungab. We'll now move to our next interpellator from the part of the Independent, Representative Isidro Ungab. You have the floor, sir. Thank you. Thank you, Madam Chair. I have a question to DPWH. Perhaps Secretary Vince could delegate this to one of his deputies, considering that bago pa siya nakaupo.
My question is this. What happened, anong nangyari sa big ticket, high impact flood control projects that were funded by ODA? They were Opo. lodged under the Foreign Assisted Projects or FAPS. I think this was presented in the 2024 budget and 2025 budget. Can you give me an explanation or clarification on that? Kasi malaki to, malalaki to. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, the government of China. Pag na-approve na kasi yan, yung mahaba yung proseso, very technical. Kompleto yan, feasibility study, everything. Pumasa na ito sa DBCC, pumasa na sa Monetary Board, at saka meron ng sovereign guarantee. Okay. So, pasado na, no? May guarantee na. At tika lang, kasi tatlo lang yung nabanggit natin. May sa Korea rin pala, nangungutang pati China. Pambihira, no? Pakinggan natin, no? Anong nangyari? Please clarify, Your Honor. Mr. Chairman, Honorable Sid Ungap, if I may just ask Undersecretary Emil Sidain, who is in charge of our foreign assisted projects, to respond. Good morning, Madam Chair, Your Honors. Relative to the ODA or foreign funded projects, which are actually the high impact projects, this has been actually implemented, Madam Chair, Your Honors, in most of our yearly implementations since the past administrations until now. But it goes through the process of approval from the NEDA, previously with NEDA, passing through the ICC Technical Board, then once it goes up to ICC Cabinet Committee, all the way to the NEDA Board. And until now, Mr. Chair, all these flagship projects goes to the proper vetting of all the line agencies for review. With regards to flood control, most of these projects, especially the big ticket projects, goes also to the detailed master plan and feasibility studies before this can be submitted to the NEDA or the DepDep for proper review. And with this, Mr. Chair, once it goes through the approval, the lending institution, if this is actually with JICA, World Bank, ADB, or Korean Exim Bank, the appraisal mission has to come to the Philippines for a more rigid evaluations of the same. So, napakasinsinan po ang review, but isang importante po dito that we have to recognize, the NEDA ICC has to evaluate the projects on a threshold that all projects that should be funded through foreign should go a threshold passing the 10% economic internal rate of return. Meaning if the IR is low, there could be no ROI or impact to the government and to the public. So isa po yun din na tinitignan po ng ating mahal na Pangulo once it reaches the EDC, the Executive Development Council, all these projects can really give a high boost to the economic development of the country. Now, Mr. Chair, with regards to the funding, we got actually funds as early as 2022, 23, a very minimal budget compared to the NEP that was actually foreseen for release. Bumababa po siya doon sa expected. And what is more worse, last year, 2024, we received a zero budget from the GAA. May dumating naman po ito, pero these are actually more on the unprogrammed budget. So meaning, wala po siya sa priority as to budgeting, and the unprogrammed normally comes out on the third and fourth quarter. So the effect for the insufficiency of funds or the lack of funds from the program line items of these flagship projects can eventually result into a slowdown of implementation, the suspension or delay also on the procurement kasi wala po katayong CAF for the certificate of ability of funds, so you cannot proceed with the bidding. And more worse, it can also generate a commitment fee because all loans are given a prescribed timeline, and this timeline inclusive
of the funding and as well as the component by project implementation should be properly approved and implemented by the line agency, which is DPWS. So kung bitin po yung pondo, we always drag it to a more delay, more timelines that are necessary to complete the whole projects. Yun po ang problema namin. That's why in the next year budget, we would like to get the most exact NEP as actually been proposed in the DPWH for 2026 po. Thank you po. Mukhang malabo yung sagot niya no, sa tanong ni Kung Ungab, nasa na ba ito? O ito, pakinggan natin si Kung Ungab. Oh. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to simplify what really happened. Ito na. Transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Mhm. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. Mhm. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Mhm. Stop muna tayo para maintindihan ninyo, no? 2024 yung NIP dito sa pupunduhan ng ODA pumasok, no? Sa GAB, General Appropriation Bill, pumasok. So ngayon sa GAA. O, tingnan natin sa GAA. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. Okay, na-chap-chap na GAB pa pala, GAB 3, pagdating sa Congress. So, chinap-chap, oh, binawasan yung pondo, pero nandoon pa rin, pero bawas na. GAB 3 sa Congress. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. Mhm. And you know what happened pagdating sa GAA? Mhm. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nagkakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 22. Okay, doon na sa GAA. Ito na yung BICAM na, Senado at Kongreso. So, Zenero na. So, kinatay na. So, wala nang budget para doon sa ODA, Official Development Assistance Project na umuutang tayo sa ibang bansa dahil doon sa pinangako mong proyekto. So, ang resulta pala, wala rin namang pondo. Sinero nila. So, tuloy, oh. 25. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. Grabe. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. Yay! No. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang.
nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan. Sa budget. In other words, i-chop-chop yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chop-chop gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024, zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Correct. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Okay, nagbayad na tayo ng commitment fee doon sa mga nagpapautang sa atin. So, ibig sabihin, grant na yung loan na to kasi bakit ka nagbabayad ng commitment fee na yan kung hindi grant yung loan nito? Ito na nga yung sinasabi ni Kung Ungab, imbis mapunta sa flagship ticket projects, kinatay yung pondo at hinati-hati. Kaya pakinggan natin yung sagot dyan ni Benz Dizon. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay ay may kaakibat na Penalties. dagdag na babayarin. At meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Paano yun? Kung nag-grant na yung loan, paano mo hahabulin yun? 2024. So mag-double time kayo. Anong proyekto yun? Ito po yung mga proyekto na dapat pupunduhan na ang pundo ay nanggagaling sa ODA. Ayan, ito ha. Ano po ang mga proyektong iyan? Nakalaan ang ODA, Official Development Assistance or Foreign Assistance Project, sa 11 proyekto po ito, pero itong nabasa po natin, pero binanggit ni Kung Ungab, ano lang to ito, 5, no? Isa dito yung Metro Manila Flood Management Projects. Para ito, magkano po ang pondo dyan sana? Impact Initiative to Reduce Flood Risk. High Impact Initiative to Reduce Flood Risk in the National Capital Region. Magkano po yung pondo dyan? 2 pala ito. Pinunduhan 2 bisis ay buang talaga.
Sipin mo ha, ito guys ha, tinarantado talaga tayo dito ng gobyernong Marcos. Pinunduhan 2 beses pero sinero nga. Noong 2024, 6 billion pesos. Noong 2025, 6.8 billion pesos. A total of 12.8 billion pesos. Nasaan yung pera na to? Kasi wala ka namang proyektong makikita kasi pagdating nga sa GAA, nag-zero ito. Sa NIP, sa GAB, nandoon. Pasig Marikina Channel Improvement Project. Major Flood Control Infrastructure. Noong 2024, sa Marikina, 6.6 billion pesos. Pagdating ng 2025, tumaas, pinunduhan muli, 7.4 billion pesos. A total of 14 billion pesos para sa Pasig Marikina Channel Improvement Project. Sa mga big ticket project nga. Itong pangatlo, Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Strategic Flood Prevention for the Industrial Hub. Noong 2024, yung pondo dito, 1.7 billion pesos. Pagdating ng 2025, meron ulit pondo, 5.9 billion pesos. A total of 7.6 billion pesos. Bilyones yung pinag-uusapan natin dito. Ito naman sa Integrated Flood Resilience and Adaptation Project encompassing the Abra River Basin, Agos River Basin, Lanao del Norte, Tagum, Libuganon River Basin, Davao del Norte. Magkano po ang pinundo? 2024, 420 million. Noong 2025, pinunduhan uli ng 3.1 billion pesos. A total of 3.5 billion pesos. Nasaan yung pondo na yan? Kasi nandyan sa National Expeditor Program, nasagab. Ngayon ang ginawa, binaklas ng mga buang. No? Isipin mo ha, from ito sa 27 billion pesos, nagiging 9 billion na lang natira. Yun yung sinabi ni Kung Ungab. Meron tayong graph dito, papakita natin. Ito ay graph galing po ito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Tingnan nyo po yung graph na yan, 2025 budget, no? Tingnan mo ha. Para at least, meron tayong ideya kung ano bang pinaglalaban dito ni Kung Ungab. 2025 budget, sa left, tingnan nyo po sa National Expenditure, NIP yan, sa NIP, no? 27 billion 570 million 599,000 sa National Expenditure Program. Yan yan sa ODA. Sa GAB3, binawasan nila, nagiging ano na lang, sa GAB3, 8 billion 946 million 347. Sa GAA, kung dumating sa GAA, tumaas, nagiging 9 billion 206 million at 948. So ito magkano yung nabawas diyan? 18 billion 363. Yan o, antindi. Tama, 18 billion nga. Yun yung binawas nila. Magic, no? Magic palayok. O 18 billion, meron pang sa second, loan proceeds. O, ito na yun. Loan proceeds, 13 billion 444, meron 744. Pagdating sa GAB 3-0. Genero, pagdating sa GAA, may 2.9 billion buang, no? Ang diferensya, 10 billion 522. GOP counterpart, 14 billion 125 million. Sa GAB, 8 billion 946 million, nagiging 6 billion na lang. So, negative 7 billion. Yun yung 2025. Itong saklap talaga yung 13 billion na proceeds. Okay, dito tayo sa 2024. Tingnan mo sa 2024. Ayan. Grabe talaga sa 2024. Ginero talaga ng mga mukong. Oh,
Isipin mo yan. Tingnan nyo ha, mga kabistaka. 2024, 21 billion. Ito yung Sabare, 21 billion 628 million. Sagab, nagiging 16 billion na lang, 129 pagdating sa GAB 3. Pagdating sa GAA, zero talaga. Oh, ito yung Sabare, GOP counterpart, 15 billion, 195, nagiging 14 billion. Sa GAB 3, pagdating sa GAA, zero. Loan proceed, 6 billion, 433. GAB 3, 1 billion, 1.5 billion, pagdating sa GAA, zero. Oh. Itong GAA kasi, ganito yun. Ang GAA kasi, ito po yung resulta ng dalawang kapulungan, yung Senado at Kongreso. Ito yung BICAM. Sila yung nag-uusap dyan. Yung mga blanco-blankong BICAM. Kaya pala puro blanco din yung BICAM kasi puro blanco din yung napag-usapan niya, words, no? So kung ano po yung nandyan sa BICAM, yun po yung makikita mo sa GAA. So tinarantado nila yung National Expenditure Program. Tama yung sinasabi ni Kung Ungab, chinap-chap nila at sino ang nag-chap-chap dito at sino ang miyembro ng chap-chap gang. Ang masaklap nito mga kabisdak, kung nag-grant yung loan na to, no? Malamang nag-grant na nga kasi bakit mo na chap-chap kung walang hindi nag-grant? Eh nagbabayad ka. Pag nagbabayad ka kasi ng ang tawag yun, assessment fee ba yun? Ibig sabihin, granted yung loan mo. So ngayon, nasan yung pira kung nabigay na po talaga yung loan? Magkano yung napunta sa bulsa ng mga buhaya? Kaya ito po yung hinahanap ngayon ni Kung Ungab, bilyonis na pira na napupunta di umano sa mga maliliit na proyekto. So nandyan yung pira. Kinatay nga lang. Ang tanong, hindi ka ba magpipinalty? Magpipinalty doon sa mga inuutangan natin dahil pinapautang ka ng pira, ng World Bank, Asian Development Bank, JICA, Korea, China, dahil dito sa proyektong sinasabi ninyo, pinipresenta ninyo. O kung nag-grant na yun, nasa na yung pira, so magbabayad tayo ng penalty. O nagago na. O sabi naman ni Vince Dizon, hahabulin. Paano mo hahabulin kung wala na yung pira, kinain na ng mga buhaya? Sino ang magbabayad? Sino ang magpapasan? Tayo. Kaya nga sabi ni Kung Ungab, ipagpatuloy natin yung proyekto na yan kasi makakatulong sa baha. Paano mo ipagpapatuloy? Wala na ng pera. Nasa na yung pera? Napunta na nga sa mga buhaya na dapat magpaliwanag dito si Martin Romualdez. Ito na naman si Saldico na pag-usapan natin. Nasaan yung mga pundo na to? Bakit sinero ninyo pagdating sa GAA? Pero nandyan sa National Expenditure Program, nandyan sa GAB, pagdating sa GAA zero, anong ginawa ng BICAM? Kaya dapat si Grespo magpaliwanag din po dito. Kasi pira ito inutang natin ito eh. Hindi ka naman papautangin ng taga ibang bansa, World Bank, kung wala kang pinipresentang feasibility study na ito, dito namin mapupunta. Kaya nga merong 25% na parang assessment fee, nagbabayad kayo dyan. Tama? Pasahin mo nga kung ilang percent ba yung binabayad natin sa inutang mo. Mantakin mo ha. Kakautang mo lang, tutubuan ka na, Bombay na dingan ba? Tama, 25% for loan to be considered official development assistance, it must have a grant element of at least 25%, meaning the discounted present value of future payment is less than the face value of the loan. Binabawasan na. Magkano ba yung loan mo? Babawasan na yan ng 25%. Nangutang ka, nabawasan na ng 25% yung inutang mo, binigay sa'yo ang resulta, ginago ng gobyerno yung inuutang ng, hindi naman utang natin yan eh, utang nila. So ito yung hinahanap ni Kung Ungab, ang tanong, anong mangyayari sa buhay ng mga Pilipino? Ako naniniwala ako, mahihirapan dito si Vince Dizon sa problema ng DPWH. Ito nga lang, ODE, mahirap mo ipaliwanag to. Dahil ayon kay, dapat si Bunuan,
Sabi nga ni Kung Ungab, hindi mo ba sinabihan ang Pangulo na Enero yung flagship ticket project? 2 taong ginawa nila, 2024, 2025, hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung mga proyekto dito, 11 big ticket projects yan, 11. Walang pondo Enero. I think na-question na rin to noon, 2024 narinig ko to kay Senator Bato. Bakit Enero? Yung mga big ticket projects, mga flagship projects, saan napupunta ang pondo nito? Bakit hindi pinunduhan? Na-question din yata ni Senator Amy, bakit Enero? So ito ngayon, at least may napakitang datos, itong si Kung Ungab at sinabi diyan, naulit muli. So ibig sabihin, baka naulit ng 2020, ito rin yung 2023, 2024, 2025. Tsa, ang tagal nila sa pwesto, ginagago tayo. Pakinggan natin si Vince Dizon. Oh. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, Mhm. ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po, nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reforma. Alam niyo po, Vince Dizon, kahit magaling ka, useless ka pa rin. Hindi ka rin uobra. Dahil ang may problema talaga si Bongbong Marcos. Tingnan mo itong problema sa budget. Kinatay-katay nila yung budget, sinap-chap nila, kung saan napupunta, hindi natin alam. So, yung mga mahalagang proyekto, hindi napunduhan. So, may kumita na naman dyan ng mga buhaya. Ito yung problema natin, yung leader natin, weak. Kailangan dito, si BBM, kung may utak ka pang natira sa isip mo, kung naawa ka sa bayan, mag-resign ka na. Hindi na kaya ni BBM yan. Reflection yan, mula taas hanggang baba. Pag weak ang leader, weak lahat yan. Kahit gaano kagaling yung sa baba, pero yung sa taas, walang kwenta, walang pakialam. Ay ang magiging resulta, useless pa rin. Yung mga reforma mo, di obra yan. Kasi titingnan mo yung sa taas. Gusto ba niya yung reforma? Kasi kailangan kamay na bakal yung nasa taas para maayos yung DPWH. Ginago ni BBM dito ng Marcos admin ang DPWH. Ang tanong muli natin, kagaya sa katanungan ni Kung Ungab, nasaan ang ODA projects? Nasaan ang mga pundong iyan? Sino ang nag-chap-chap nito? Sino ang miyembro ng chap-chap gang? Magpaliwanag ka, Saldico, Martin Romualdez, Grespo. Kasi kayo yung mga miyembro ng BICAM dito, paliwanag nyo sa taong bayan. Dahil pag hindi nyo po ito may paliwanag, malamang sa malamang ang iisipin ng taong bayan, ninakaw ninyo ang pera ng bayan. Bisdak Pilipinas, God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.